It started as rioting, and right from the beginning you knew this was different, because it was happening in small villages, market towns, and then it wasn't on the TV anymore. It was in the street outside, it was coming through your windows. It was a virus, something in the blood. Dad, are you alright? Yeah, I'm fine, sweetheart. Hannah, I love you very much. Stay where you are. Dad? Keep away from me! Keep away! Away! Keep away! Keep away! Hey, what is up guys? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Rage virus at ang mga taong infected nito na na-featured sa 2002 horror movie na 28 Days Later at sa sequel nito na 28 Weeks Later. Taong 2002 sa Cambridge, England, may mga scientist na inatasang gumawa ng gamot upang maibsan ang galit at dahas ng mga tao. Ito ay para mabawasan o matigil na ang malawakang conflict at away sa iba't ibang panig ng mundo. Tagumpay ang kanilang naging eksperimento at nakadevelop sila ng inhibitor. Ngunit ang naisip nilang paraan upang mas mabilis itong kumalat ay gamitin ang Ebola virus bilang delivery system. Nag-react ang Ebola virus sa inhibitor at nag-mutate ito kung kaya naman imbis na mabawasan ang galit at dahas ng subject ay mas dumubli pa ito ng maraming beses. Isabay pa dito ang mga simptomas ng Ebola virus na walang humpay na pagdurugo sa iba't ibang parte ng katawan. Dito na nabuo ang Rage virus. Unang tinesting ang Rage virus sa mga chimpanzee dahil hindi masyadong malayo ang agwat ng DNA nila sa mga tao. Ngunit pinasok ng mga animal rights activist ang laboratorio at pinakawalan ang mga chimpanzee. Dito na kumalat ang Rage virus. Security, we have a break-in. Get the section. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? Rage. The infection is in their blood and saliva. One bite. Stop! Stop! You've no idea! Ang Rage virus ay sobrang bilis makahawa. Sa loob lang ng ilang segundo ay pwede ka nang maging infected. Hindi katulad sa mga zombies, ang mga taong infected ng Rage virus ay hindi mga patay na muling nabuhay. Pawang mga tao lang din sila na may nakakahawa at nakakatakot na sakit. Ang mga infected na tao ay nakakaramdam ng di mapaliwanag at sobra-sobrang galit. Nais nilang saktan at patayin ang kahit na sino mang makita nila, maging kaibigan man ito o kamag-anak. Sa hindi rin malamang dahilan, ayaw atakihin ng mga ito ang kapwa nila infected. Dahil ang Rage virus ay nag-mutate galing sa Ebola, isa sa mga simptomas nito ay ang pagdurugo sa iba't ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa mga internal organs kung kaya naman kadalasang sumusuka ng dugo ang mga infected. Ito rin ang rason kung bakit kulay pula ang mga mata nila. Hindi katulad sa mga zombies, ang mga infected ay kayang tumakbo ng mabilis o umakyat sa mga hagdanan at maging sa mga bakod. Hindi rin nila kinakain ang kanilang mga biktima at nangangagat lamang sila dahil sa sobrang galit. Ang mga
mga infected ay maaaring mamatay dahil sa pagkagutom at dehydration. Dahil din sa sobrang pagdurugo at organ failure, ang mga infected ay meron lang 5 hanggang 10 araw bago tuluyang manghina at mamatay. Sa sequel na 28 weeks later, makikita na may mga taong likas na immune sa virus na ito. Ngunit hindi agad nila napagtanto na kahit immune ang isang tao ay carrier pa rin ito ng virus at maaari itong makahawa. She has the virus. She's infected. Ito ang nangyari nang lumapit ang asawa ng isang asymptomatic na infected at hinalikan niya ito. I'm so sorry. Oh God, I love you too. Sa loob lang ng ilang segundo, naging infected na ang lalaki at nawala na siya sa katinuan. At dito na muling kumalat ang rage virus sa buong syudad. Well guys, I hope nagustuhan nyo ang video natin ngayon. Ano ang masasabi nyo sa mga taong infected ng rage virus na na-featured sa 28 days later at sa sequel nito na 28 weeks later? Huwag sanang kalimutang i-hit ang like and subscribe button para mas updated kayo sa mga susunod nating uploads. Hanggang sa muli, thanks for stopping by. Abandon selective targeting. Shoot everything. Target's now free. We've lost control.